Another episode of WizPod. Magandang araw sa mga viewers natin, followers, subscribers. Kung nakikinig ka sa Spotify, nanonood ka sa YouTube or Facebook, thank you so much at hello. Magandang episode na naman to. Ang ating guest ngayon is si Sir Ryan Javier. Alam mo, nung nakita ko yung nakita ko yung mga questionnaire. Parang ayoko nang pumunta. Bakit? Diba, congestion fee, public market issue, ganyan. No, pag tinitingnan ko, sabi, parang sasabog yata yung ulo ko dito sa podcast na to. I think it's very important for us also to educate ourselves kung ano yung nangyayari, especially sa city natin. 'Di ba? Para naman aware tayo, 'di ba? Kasi tayo yung maapektuhan actually ng mga ito. Tama. So, I think it's about time na someone will talk about it, 'di ba? Yes. Oo. So, mahalagang pag-usapan, hindi naman kailangan seryoso, 'di ba? Kailangan lang i-alam natin talaga, 'di ba? Kung ano yung nangyayari. Kasi parang for the longest time, nakikinig tayo ng mga balita, ganyan. Parang laging papunta sa may nangyari ganito, may nangyari ganyan. Pero wala yung mga topics na ano ba talaga yung issue natin sa public market. Ano ba talaga yung ganito? Natatackle siya, pero very shallow lang. Hindi, naririnig natin siya, dumadaan sa atin, pero hindi natin alam yung deeper effect nito na mangyayari. Yes. 'Di ba? So yun yung kailangan nating malaman. At syempre hindi ko na sabihin lahat, 'di ba? Kasi hindi naman ako the right person. Syempre yung knowledge ko lang about sa issue ang sasabihin ko. At syempre yung comment natin and suggestions, 'di ba? Na actually lahat tayo, 'di ba? As a ordinary citizen ng Baguio City, 'di ba? We have the right siguro na marinig din ang mga boses natin. Ang tawag diyan public consultation, 'di ba? So kaya nga may tinatawag na ganyan. So I think very important yan, kaya sa mga nanonood sa atin ngayon, importante sa kanila 'to, 'di ba? For them to understand, 'di ba? Tama. So hello po sa inyong lahat. First Topic agad, First question natin is, who is Ryan Javier? Para may Yes. idea naman ng mga Yeah, my name is Ryan Javier. Yeah, isang anak ng Baguio, isang laking Baguio. At syempre nag-aaral tayo, may elementary in Lukban Elementary School. Malapit siya sa Pines. Harap siya ng Pines Hospital. Dahil Okay. kasi nakatira ako noon sa Quirino Hill. Malapit. Oo, so nilalakad ko lang yung bundok everyday para pumasok sa school. So bundok yung Quirino di ba? Oo. So nilalakad ko yan everyday, papunta sa school, akyat baba everyday. Ayan, tapos nag-aral din tayo sa Baguio City National High School. Yeah. Alma mater. Yes. Ayan, yes, last night na-meet ko lang yung mga advisor ko sa Lamay. Oo, mga senior na sila. Nagkita-kita kami sa Lamay na kami nagkikita-kita. Buti nga kayo sa nagkita pa. Oo, alam mo minsan talaga ang Lamay may magandang naidudulot. Nagiging reunion. Nagiging reunion. Totoo yan. Totoo. And of course, nag-aral din tayo sa St. Louis University. We took up mass communication. And then, nag-aral din tayo sa De La Salle College of St. Benilde. I took up naman performing arts major in theater arts. Ayan, so hindi natin madidistinguish kung nag-acting ba ako ngayon o seryoso o joke, di ba? Hindi, joke lang yun. I'm kidding aside. Pero, syempre, we focus more on creatives. Ayan. So, dyan tayo nakafocus. At syempre, mamaya pag-uusapan natin yung background, di ba? Parang kayo dapat magsasabi. Siyempre. Di ba? Yun ang maganda kasi pag ang guest natin, into theater eh. Yes, spontaneous. Oo, spontaneous. Saka minsan ikaw nang nagdadala eh. Sir, pinursu mo ba yung career mo sa theater? Yeah, nag-work ako for Tanghalang Abelardo for 1 year sa CCP. Pero dito kasi sa Pilipinas is hindi masyadong nare-recognize ang mga theater arts. So walang kita. So I decided after that to work in a corporate. Diba? So, kasi kailangan natin mabuhay. Oo, so kailangan magtrabaho tayo. So, I decided to focus on corporate work. Diba? So, doon tayo nagtagal actually. Doon tayo nahasa. Anong field, sir, yung first na job mo nun? First job ko is, nung nasa Lasal ako, is I work in Pasay City Hall. And then, na-assign tayo sa Secretariat Office. So, talagang may background tayo how to make resolution, legislations, pagdating sa mga session, alam natin kung ano yung mga nangyayari kasi hawak natin ang City Council. I mean, sila yung mga boss natin sa Sangguniang Panglungsod ng Pasay. Ayan. So, yan yung background natin in terms of the government. And then, after that, nag-apply ako sa United Nations.
That's an international NGO and na-assign tayo sa iba't ibang department. Okay? First, na-assign ako sa UNICEF. So, si UNICEF Philippines is sila yung mga gumagawa ng mga programs dito sa Pilipinas for the welfare of the children. Ano ko ba ikakabuti ng mga bata sa Pilipinas, especially yung mga less fortunate. 'Di ba? Yan yung mga tinutulungan natin. And then, ayan, na-refer tayo sa UNHCR, sa mga refugee naman, especially nung nag-Marawi siege. Naalala nyo, 'di ba? Ang daming refugee. Saan natin ilalagay yung mga refugee ng Marawi, 'di ba? Ang dami niyan. So, hindi lang sa ibang bansa nangyayari yan, katulad sa Syria, yung mga gera, pati sa Pilipinas, maapektuhan din tayo. Na-experience din natin yan. O akala nyo sa teleserye lang yan, minsan napapanood, di ba? Sa mga movies, totoong nangyayari yan. Especially if you go to immersion, yung tinatawag eh. Oo, if you immerse yourself on these situations, mas maintindihan pa yung buhay ng mga tao, di ba? So, yun. So, marami tayong mga NGO na pinagtrabahuan. Nag-work din tayo sa Save the Children, same as UNICEF siya, na for the children's rights. Ayan. And of course, we work also in SOS Children's Villages. Ito yung parang isang village ng mga batang inabandona sa buong Pilipinas na located in Davao City. And we study the cases of all the children na nandoon. Grabe, no? Oo. So, meron mga bata doon na rape ang case. Meron yung mga bata doon na autism, tapos inabandona pa ng family. May mga magkakapatid na namatay ang mga parents. So, they live in one house. Per magkakapatid yun o per bata. And then there is one social worker na who will represent as their parent. So, Kung kumbaga sa US, Oo. foster parent. yes, parang ganun. foster parenting. Pero sa atin kasi parang bahay ampunan ang tawag. Oo. 'Di ba? So, pero na-assign tayo sa fundraising department. So, this is more on corporate. So, we present to the private corporations, yung mga malaking kumpanya, kung ano ba yung programa ng United Nations for them, 'di ba, to give their social responsibility na tinatawag, 'di ba? Kasi pag sinabi mong donation, 'di ba? Hindi maganda pakinggan. Pero pag sinabi mong social responsibility ng mga kumpanya, ito yung mga tinutulungan nila, 'di ba? Outside of their company, yung United Nations. Syempre pag sinabi natin United Nations, credibility, 'di ba? Kasi kilala naman siya. Ayan. So after that, nag-work naman tayo sa DSWD Region CAR dito sa Baguio City, ang ating head office, and nag-work tayo sa Pantawid Pamilya Program. So we identified the poorest of the poor dito sa Baguio. Actually, ang daming beneficiary ng 4-piece. Kayo, pabor ka ba sa parang mga ayuda? Mga nung... Kasi parang... I mean, hindi. Mm-mm. Yung ayuda na regular, katulad nung AKAP, di ba? Katulad nung, ano yung mga binibigay ngayon, ng mga pera-pera. Ikaw ba, as a taxpayer, papayag ka ba na yung tax mo ay ipinamimigay na lang sa mga ayuda? Oo, kung nakakatulong. Ako naman, For you. ako ang tingin ko dyan, parang sana mas i-classify nila yung mga nakakakuha ng ayuda. Let's say for example, kaya mo naman magtrabaho. Di ba? You have the capability physically, mentally. Hindi ka naman yung as in talaga hindi makawork. Pero nakakakuha ka ng ayuda dahil paano ba nila inaano yung ayuda? Yan na nga mahirap mag-identify ng poorest of the poor kung ang mag-refer lang ito ay ang kapitan. Di ba? Sir, paano Dapat may survey na ginagawa. Dapat may immersion na nangyayari. Hindi yung identify, magbibigay lang sila ng pangalan, tapos sila na. So, yun yung kulang actually sa mga program ngayon. Maganda ang ayuda-ayuda na yan. Pero hindi ba nung nag-lockdown, Mas marami. Kasi doon yung time na lumitaw yung mga, doon kumbaga nakita in public yung mga ayuda talaga. Mhm. Kasi 'di ba may mga pumupuntang social worker sa bahay nyo, chine-check kung ano talaga yung status ng living nyo. Kumbaga ang tanong ko is, naidala ba yung kung ano ang category mo nung pandemic sa ngayon, or dapat mag-iba? Kasi syempre yung time na yun maraming hindi nagtatrabaho Oo. kasi wala silang means to work. Pero ngayon na nag-open na lahat, same category ka pa rin ba? Kung 4-piece ka dati, Oo. 4-piece ka I pa think rin. may tinatawag tayo na reassessment. Dapat. Oo. Oo. Dapat i-assess natin sila kasi hindi pwedeng ang isang pamilya o ang isang tao ay dependent sa public funds. 'Di ba? Tayo dapat, we should teach people how to catch fish. We don't give them fish, 'di ba? Tama. 'Di ba? Parang ganoon. So yun yung I think medyo kulang kasi we focus more on giving than teaching. 'Di ba, our community. Kaya nga sabi nila predator government ang Philippines. Ito nabasa ko lang sa isang libro na sabi ay
kaya predator ang government, mas pipiliin ng mga nasa taas na mas may mga mahihirap para mas madali silang painan. Mas madaling sumunod sa kanila yan. Dahil wala naman sila ibang choice. Pag binigyan sila, yung loyalty mo, nasa kanila na. So, yan yung predator government na nangyayari sa Pilipinas. Ayan, so, pain ka lang ng pain para yung loyalty ng tao na sa'yo. So, wag tayo pumayag, di ba? Di ba na itong mga predator na ito ay pati tayo maapektuhan, pati tayo ay makuha nila. And sana pati yung sir, pati yung process nila. Like, for example, yung sinabi nyo kanina, yung pagpili ng pagbibigyan ng ayuda, ito just a recommendation from the barangay captain. Paano pag tropa ko itong... Yun na nga you know what, when I was working in the SWD, nakita ko yung difference ng the international NGO that I worked for at sa LGU, sa government. Because sa LGU is referral. Referral talaga. Pero, pagdating naman sa amin sa international NGO, talagang ina-identify namin yung poorest of the poor. So yun yung importante, you identify. 'Di ba? Hindi lang yung choose and choose. 'Di ba kasi minsan magkamag-anak na yung mga yan, sa kanila na lang lahat. Tama. Yun yung nangyayari actually. Tama. Oo. Yun siguro yung pinamagandang purpose nitong podcast. Ito, talagang Cover natin. ma-inform natin, malay natin, di ba? It reach, certain people who can do something. Oh, at saka hindi naman tayo, for me, hindi naman ako expert for these certain issues. I just want to express yung mga opinions natin, 'di ba, sa mga nangyayari. Kasi mahirap naman na sabihin nila na, ito yung gusto kong mangyari, pero hindi naman ito yung gusto mangyari ng mga nasa legislative, 'di ba? So mahirap. We are just expressing our opinion. This is pure, ang sabi nga nito, 'di ba? Ang ano ba yung pag nagsisimula na yung mga Unbiased opinion. Oo, tama yan. Oo. The views and opinions of the host and the guests, 'di ba, does it reflect? Parang ganun. Tayo yan, totoo yan. So ganun tayo. Eto ngayon, sir, paparating ang Feb. And isa sa pinakamalaking event sa February pagdating sa Baguio City, yung Panagbenga. Diba? So, ang issue ngayon is, lagi kong naririnig to yung ang mga tao ng Baguio, para bang ayaw nilang may pumupunta dito kasi number one, yung traffic, yung basura, kung ano-ano pang mga issues. Crowded. Pag taga Baguio ka tapos Panagbenga, masipiliin mo na lang bumiyahe palabas. Tayo ang nag-a-adjust. So, paano ba natin mapaprioritize yung welfare ng mga taga Baguio pagdating ng mga ganitong klaseng event? Alam nyo, kahit ito bilang taga Baguio tayo, kahit hindi naman may event, traffic pa rin every weekend. 'Di ba? Mas malala lang siya pag may event. Pero every weekend, ang rush hour, yan na talaga ang problema ng Baguio, especially weekend, kasi ang dami tayong bisita. Hindi naman tayo against sa mga bisita, 'di ba? It's just the matter of how we manage the tourists coming in, 'di ba? Kasi ang tagal-tagal ng problema, ang tagal-tagal nang walang solusyon, 'di ba? Ako for me ang nai-imagine ko lang for me, why we should not create a high multi-level parking upon entry of Baguio City, 'di ba? You mean bago pa lang pumasok? Bago pumasok, lahat ng mga private cars ng mga turista ay dapat hanggang doon lang. And then, itong mga hotel, we will be having the hotel, we will be having the tourism office, na sila yung mag-organize ng mga public transport for this tourism. Para group na siya, di ba, nakabas na sila, identified. Parang Boracay. Oo, parang kunwari, bawal na ang private car na mamasyal sa Banks View, sa Botanical. Kailangan na-coordinate na kayo ng tourist guide para coordinated siya. Actually, makes sense. So, yung Panagbenga, di ba, pag magbook ka ng, magbubook ka ng Boracay, magbubook ka at the same time, yung hotel na pinagbukan mo siya na nagbubook. Parang ganon. Actually, pwede yun sa Boracay kasi hindi mo na pwedeng dalhin yung sasakyan mo sa Boracay. Tama, oo. Pero ang maganda rin sa Boracay kasi bawal pumasok ang mga private cars sa Boracay. Binan talaga nila. So pinagbawal nila. And we can also do that in Baguio, not to ban, but to control, 'di ba? Yung incoming tourism vehicles. Kasi kikita pa ang Baguio Tourism, magkakaroon pa ng hanap buhay ang mga tao sa Baguio. Makakatulong sa mga tao dahil bibigyan mo sila ng trabaho sa tourism at mababawasan ang traffic, 'di ba? Tama. That's very actually, diba? yung idea na yun, it makes more sense para sa akin. My own opinion versus congestion fee. Ano masasabi niyo sa congestion fee? Congestion fee. I mean, kung ikaw ay isang minimum wage earner,
'Di ba? Papayag ka ba na magbayad ka ng congestion fee every day? Na almost half of your salary, Di ba? 'di ba? Ako hindi. Kasi syempre, kami, we have Mm. kids na nag-aaral sa CBD, City Business District. Oo. Hanggang saan na ba umabot yung congestion fee nila? CBD lang ba or talagang literal na pagpapasok ka ng Baguio? CBD. I mean, CBD. kunwari papasok ka dyan ng BGH, papunta na ng sentro, sa Nagilian Road, kunwari, 'di ba? Sa may Bukawkan intersection. Yan, parang gano'n. Tsaka magkano din, 250? 250? So, pero we're not yet sure kung i-implement ito, kaya nagkakaroon ng mga public consultation. Pero syempre tayo against na tayo agad dito sa congestion fee na ito. 'Di ba? Kasi it will affect not only the welfare of the Baguio people, but it will also affect our tourism. Tama. 'Di ba? Kasi ang mga, 'di ba? Kasi paano yung mga titipid na turista, 'di ba? Tapos papasok ka may 250. Magtataas ang pamasahe kahit wala kang So sasakyan. let's say meron kang 7 days dito, 7 days kang pa CBD, 7 days ka nagbabayad ng certain Oo, amount. tama. 'Di ba? So, I think kailangan mo nang i-plansya itong planong to, i-pause and i-reassess, 'di ba? Kung sino man ang gumagawa para mas kailangan siguro yung public consultation totoo. Hindi gawa-gawa lang, 'di ba? Kasi may public consultation daw na nangyari pero wala naman. I mean, wala naman naimbitahan ka ba? Hindi. Nabalita mo ba na may public consultation for congestion fee? 'Di ba? Baka naman yung mga taxi driver lang inimbitahan dahil sila lang daw may sasakyan, 'di ba? Or baka yung mga may sasakyan lang, 'di ba? So, I think yan yung mga kailangan nating alamin at aralin, 'di ba? Kung paano ipatupad talaga, or kailangan ba ang congestion fee, or kailangan lang nating aralin kung paano i-manage ang traffic congestion sa Baguio, 'di ba? Kaya nga meron tayong mga traffic engineer, 'di ba? 'Di ba? Hindi natin kailangan ng toll gate. Ang kailangan natin traffic engineer, 'di ba? So yung tamang word kanina sa question ay instead of prioritizing, I think it's more about proper management. Proper management, totoo yan. Kasi ang traffic lang naman may window period yan sa Baguio. Hindi naman, 'di ba? Totoo, kahit yung congestion fee, may window period daw. Pero that still affect, 'di ba? Our commuters, 'di ba? Yung mga motorista natin. So, hindi sapat na dahilan na traffic lang ay kailangan mo na magbayad ng 250 para makontrol ang traffic sa Baguio, 'di ba? Yun lang. On my own opinion. On our own opinion. Kung minimum wage, kung minimum wage earner ka lang. Tapos let's say for example, kahit sabihin mo na 100, 150, 200 ang congestion fee mo. Magkano agad lang kinaltas per day mo? Oh, actually. Araw-araw kang pumapasok. Oo. Actually, okay yung idea ni Sir Ryan na magkaroon ng public parking for tourists. Kasi ang mangyayari doon, if I'm a tourist, tapos papasok ako ng Baguio, parang full tourist experience eh. Oo, 'di ba? Kasi iwan mo yung sasakyan mo. Hindi mo naisipin yung Hindi parking. mo naisipin yung parking. Kasi talagang you're gonna come to At meron ka ng itinerary. Yes, meron ka ng itinerary. Oo, mamimili ka ng itinerary mo, 'di ba? Kasi hindi lang kikita dyan yung city, kasi siyempre meron yung ano nga nila, public parking. Kikita din dyan yung mga tour guides. Oo. Siyempre, kikita rin yung mga hotel kasi siyempre pwede sila magdagdag ng transportation fee. Ganyan. Ay nako, hopefully. Hopefully sana, 'di ba? Kasi alam mo, itong experience na ito is, 'di ba? Pag lumalabas tayo ng ibang bansa, ito yung mga na-experience natin sa ibang bansa na pag kaya nila, imposible hindi natin kaya. 'Di ba? Yung sasabihin mo lang sana ganito rin sa Baguio. Sana ganito rin sa Pilipinas pag namamasyal ka, 'di ba? Ang convenient actually. Pwede ka naman, for me, pwede ka naman mag-hire ng sasakyan. 'Di ba? To travel, kunwari pumunta kang Thailand. Mag-hire ka ng sasakyan, ikaw mag-drive mismo. Pero mas convenient yung may naka-arrange ka ng itinerary at may tour guide ka na at may magda-drive na para sa 'di ba? Mas convenient 'yun. Tama. Diba? Mas full yung tourist experience eh, kumbaga. So sana may implement, 'di ba? Or sana maaral kung paano talaga ito gagawin, 'di ba? Para makontrol natin yung traffic na tinatawag nila Tama, every weekends. Alam mo kasi for me, ang dami kong kaibigan na sinasabi na yung weekend na nga lang yung inaasahan mo na family time, magkukulong ka pa sa bahay. Dahil ikaw na taga Baguio ay hindi ka lumalabas. It's because nag-give way ka sa mga tourist. Totoo yan. 'Di ba? Tapos ang laging announcement, we announce the public to stay at home. 'Di ba? Kung wala naman kayong special na lakad or importanteng lakad, parang ikaw pa yung pinagbawa ng lumabas, 'di ba? Ikaw On weekends, magka-jazz. 'di ba? Dapat ibalik natin ang Baguio sa totoong taga Baguio, 'di ba? Dapat Baguio resident should enjoy their home.
Yes. 'di ba? First. So we should put our peoples first, 'di ba? Tama. 'Di ba? Parang yun lang naman, 'di ba? Kasi ang nakakaawa for me, kahit naman tayo nakaka-experience, 'di ba? Na minsan ayaw na talaga natin lumabas. Yes. Kasi alam natin traffic, 'di ba? Pero gusto mo naman pumunta sa lugar na 'yun, the Tama. particular place, 'di ba? Speaking of public market, syempre doon din dumudumog ang mga Oo, turista. turista. There are issues na about sa public market natin. Yun din gusto ko i-discuss actually. Syempre kasi Oo. sa karamihan ng mga viewers natin, yun din ang gusto nila malaman. Alam nyo, for a city to become a progressive, infrastructure development is very important. Development is very good to our city, but depends kung sino yung magde-develop nito. If we will give this development to these private entities for this sa mga business, 'di ba, persons, sino makikinabang? Sila, hindi ang city. Actually, pwede naman tayo mag-loan, 'di ba, para magpatayo ng sarili nating market. Bakit kailangan natin i-endorse ito sa mga private companies? What for? Then 10% of the profit will only go to the city of Baguio. 90% will go to the business person, 'di ba? So, do you see the difference? Pero Yeah. kung ang Baguio mismo magtatayo ng public market, magde-develop ng public market, 'di ba? Ang buong kita nito mapupunta rin sa mga taga Baguio. Lahat ito, 'di ba? So why would we allow, 'di ba, na ibenta, 'di ba, or ibigay ang mga project na ito sa mga private sectors? That's very conflict of interest na tinatawag, 'di ba? Saan ba ito patungo? Sino bang makikinabang? In the long run, 'di ba? Oo, makikinabang ba in the long run ang mga vendors? Kung mahal naman ang magiging upa ngayon pagkatapos na yung palengke ni private sector, ni private company, di ba? Makikinabang ba? Oo. Di ba? Tama nga naman yun. Actually, hindi lang sa public market, sana lahat ng mga ginagawa natin programa or we're trying to develop something, dapat ang utak natin is ano ba yung makakabuti sa nakakarami. Ito yung nakakabahala, di ba? At nakakalungkot actually. Kasi ako laking palengke ako eh. Alam mo, during my elementary days, grade 1 ako, sa Lukban, grade 1 pa lang ako. Lalakarin ko na yung Lukban hanggang Baguio Public Market. Magbebenta ako ng plastic para may baon ako kinabukasan. Totoo yan. Grabe. Ang puhunan ko lang noon piso. 50 cents ang plastic, so may dalawa na akong plastic. Di ba? So, yun yung magiging capital ko, yung piso. So, pag nakaipon na ako ng 20, pwede na ako umuwi. Di ba? May baon na ako kinabukasan. Tapos mura pa ang ulam noon, gulay-gulay. So makapag-share pa ako ng ulam sa bahay. Kasi hindi naman tayo laking mayaman, di ba? We support our education, di ba? Tama. Parang gano'n. So, sobrang malapit sa akin tong palengke. You would Diba? say na this issue is close to your heart talaga. Oo, very close to my heart ang palengke. Kasi ang palengke, tinuruan ako paano maging independent. Grade 1 pa lang ako. Di ba? Tinuruan ako ng palengke, paano mabuhay, di ba? Dito sa Baguio. So, sana, ito for me, kasi yung iba, parang nag-iiba kasi yung generation ngayon. Nag-iiba na rin yung tingin natin sa mga bata na nasa palengke na nagtitinda. For me, as long as tong batang to nag-aaral, hayaan siya magtinda ng plastic sa palengke. Kasi we are teaching these kids how to be independent. Di ba? Not to be dependent. Di ba? Bata pa lang, negosyante na. Di ba? Tama nga. Di ba? So, wag natin ipagkait sa kanila. Di ba? Na nagtitinda sila sa palengke. Minsan, di ba? May nanguhuli na sa kanila. Di ba? Minsan, tinataboy na sila sa palengke. Oo, nakita ko nga yung video na latest yung sino-force nilang umalis yung yung vendor. So yung sinabi ni Sir Ryan, kasi yung mga experiences na mga ganun, parang kay Sir Ryan na lang na based on experience. It made him who he is today dahil dun sa mga experiences na yun. So, as long as nag-aaral yung bata, wala naman talagang kakayanan, di ba? Nakikita mong ginagawa niya yung pwesto, nagtatrabaho siya para Hindi, tsaka kilala naman tayo mga Pinoy bilang madiskarte. Mga abilidad. Diba? So, wag natin tanggalin yung abilidad na yan sa mga bata. Dapat nga, bahal mga bata, turuan mo sila maging maabilidad. Diba? Para kahit na mag-isa sila, kaya nilang mabuhay. So, siguro yun yung natutunan ko nung lumaki ako. Diba? So, tsaka sabi nga nila, hindi mo kasalanan pag pinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo na pag namatay kang mahirap. tama, totoo yan. Diba? Totoo yan. Tama yan. Alam mo, kahit ako hindi ako makapaniwala, 'di ba, sa mga achievement kung ano man yung meron ako ngayon, na pag iniisip ko
especially now, na nakikita ko hanggang ngayon na may mga batang palengke pa rin. Yung mga nagtitinda na, Mm-mm. eco bag na ngayon wala nang plastic Di ba? Oo. So, pag nakikita ko sila, nakikita ko rin yung sarili ko. Di ba? Nakikita ko yung sarili ko sa kanila. And the reason also, that's also one of the reason why we want na we have a tao, parang gusto natin umupo, 'di ba, sa konseho. Para alam mo 'yun, ibig sabihin nung bata ako hanggang ngayon, may nagtitinda pa rin ng palengke. May nagtitinda pa rin sa palengke na bata. Ibig sabihin, wala tayong nagawang programa para sa mga batang ito. Yung progress. Yes. Saka sino pang ibang aabot sa kanila kundi yung parehas din nila dati. Oo. Tama. Totoo yun. Immersion. No, parang nauna sa akin yung immersion. Oo, yun. Diba? Kasi nauna immersion. Oo. Oo, Tama. parang ganun. Nag-immersion ka muna. Tapos, saka mo na, ito yung experience ko dati. Oo. Speaking of konseho, sir, pasok tayo Oo. konti sa politics. Anong masasabi mo sa family dynasties? Your opinion lang. Family dynasties, I mean, alam nyo, sa Pilipinas, hindi naman mawawala yung family dynasties, especially sa mga province. Di ba? Kung makita nyo, isang pamilya ang nagpapatakbo sa isang hindi lang probinsya, hindi lang sa isang munisipyo. Di ba? So, pero sana, for us, maging matalino tayo pagdating sa halalan, na hindi porket malakas ang pamilyang to, na hindi iboboto lang natin ang pamilyang to dahil sa pangalan. Pero sana we assess kung ano ba yung kaya nilang ibigay na serbisyo para sa ating community. Kasi okay lang naman ang family dynasty as long as they serve their purpose. 'Di ba? Pero if they serve their purpose just to save their family, just to save their name, doon hindi maganda, 'di ba? Especially if you have business and you just want to protect your business. That's why you want to run politics, 'di ba? Parang pansariling interest. May hidden agenda, kumbaga. So, sana, for me, sana walang family dynasty. Sa dami-dami ng tao, sa dami-dami ng capable na maging leader ng ating lugar, bigyan natin sila ng pagkakataon. 'Di ba? Tama. Wag nating ikulong ang mga sarili natin sa isang leader lang, sa isang pangalan lamang. Bigyan natin ng pagkakataon yung iba na manilbihan. 'Di ba? Ito for me, tayo, kung mapapansin niyo or feeling ko nararamdaman to ng lahat, 'di ba? Na minsan lagi nating sinasabi na sana may bago. Kasi sila na lang lagi yung nakikita natin. 'Di ba? Pero pagdating naman ng election, pagkatapos ng election, bakit sila pa rin yung nananalo? 'Di ba? So yun. So sana ngayon we should campaign na to let's vote. It's just the matter of ang tinatawagan natin ngayon, 'di ba, yung collaboration. 'Di ba? Idagdag na natin yung mga bago. 'Di ba? Kasi I believe na yung best practices ng ating mga seasoned politician at yung mga new ideas ng mga new leaders ay mas makakapagbigay ng magandang solusyon, 'di ba, sa ating lipunan at sa mga ating social issues na hinaharap. Kasi lahat naman tayo nakaka-experience niyan yung mga social issues na yan. So, kailangan may representante din ang new generations, 'di ba? Pagdating sa higher position. Tama, kasi kung experience lang din, ang laking, di ba, ang laking, kumbaga, aces pag matanda ka na sa politics. Pero when it comes to new ideas, yun nga, yung mga bago, yung mga bata, mga kabataan, ito yung mga ideas na, no? Kaya maganda yun yung collaboration, we collaborate. Yeah, collaborate. Hindi naman papalitan Hindi mo sila papalitan. We will collaborate with them. Kasi we still need their guidance. Tama nga, Di ba? Kaya tingin ko it's all about motive, sir. Pag mali talaga yung motibo mo, kahit sa ang bagay, wala ang pangit ng result. Kasi parang laging sa'yo lang, papunta lang sa'yo. Selfish desires, di ba? Self-serving ang tawag doon. 'Di ba? Na masyadong selfish. Yeah. Kumbaga, na why you don't want to share, 'di ba? You've been there for a long time. Parang gano'n. Next question ko is, bakit si Attorney Dumogan? Bakit Timpuyog? Alam mo, ang tagal kong pinag-isipan. Kasi marami rin namang, may mga nag-alok sa atin to join them in their group. And the reason why I chose Dumogan is isa lang. Isa lang ang issue ni Dumogan. Matanda na siya. Yun lang yung binabato sa kanya. Matanda na si Dumogan. Pero as long as this person, kasi public service knows no age. As long as kaya pa ng tao magserbisyo. So I think in public service, dapat walang edad.
Katulad din sa amin tayong mga kabataan, 'di ba, na mga bago na minsan sinasabi nila na bata ka pa para tumakbo. May ganyan, ang dami nagsabi sa akin yan, bata ka pa para tumakbo. So kailan ako tatakbo? Di ba? Parang gano'n. So, kailan kaedad ko sila? Parang gano'n, di ba? So, yun nga, mahalaga yung collaboration na gagawin natin with our senior leaders dito sa Baguio City, di ba? To give, di ba, solutions sa mga social problems na hinaharap natin ngayon. Okay. So, yun lang. Public service has no age. So, kung yan lang ang binabato kay Atty. Dumogan, well, malakas po si Atty. Dumogan. Matalas ang isip, di ba? So, kayang-kaya tayong ipagtanggol niyan. At doon tayo sa may paninindigan, di ba? Doon tayo sa mga nagawa na, di ba? Agree. Ako agree ako dyan. And, hindi, isa pa, di ba? Kaya ako nagustuhan ang Timpuyog, sabihin na lang natin, is, sabi nga nila, it's okay to run with these old politicians as long as they don't dim your light. At yun yung naramdaman ko sa Timpuyog, sa Team Dumogan. Bago ako, pero hindi ako siniset aside. Di ba? Bago ka, pero ikaw yung inaangat. So, Timpuyog is training the new set of generation, new set of leaders for Baguio City. They are sharing, di ba? Kung ano man yung nalaman nila noon, sinishare nila sa amin ngayon. Para yun din yung gawin namin, di ba, in the future. So, hindi dyan nag-i-stop ang public service ng Timpuyog ni Dumogan, ni Atty. Dumogan. He shared it. And as hanggat nabubuhay si Atty. Dumogan, we will sit with him, we will run with him para ipaglaban yung mga advokasya, yung mga plataforma para sa Baguio City na para sa mga taga Baguio talaga. Di ba? Ayan. Curious lang ako, kailan ba yung last na Nakaupo siya. nakaupo si... I think that was like 6 years ago or 6 years ago. Before mag-aalong. Diba? On a lighter note. di ba ang bigat? Oo. Ang bigat na, di ba baka matouch si Atty. Dumogan. On a lighter note, part kayo ng CPCL, Cordillera Pride Community Leaders. Yeah, I was appointed as the program director of Community Pride Community Leaders. Cordillera Pride Community Leaders. This is a certain group of LGBT people na professionals. So we have representative from the health sector, we have representative from education, from arts. So kompleto kami dyan. And we represent not just the Baguio City but the whole Cordillera. So we also have area managers per municipality or per province ng Cordillera. Ayan. And I don't want to focus so much on the LGBT rights. Ito for me kasi sabi nila na ang daming masyadong pinaglalaban ng mga LGBT. Ang daming rights na gustong maging ng mga LGBT, which is true. 'Di ba? Nakakarating sa inyo 'yan, 'di ba? Yung mga SOGI bill na 'yan, discrimination bill, 'di ba? But for me, I think for us to be normal, dapat we should act normal also. Kasi kung gusto mo na equality, 'di ba? Adi act as normal para kasi if you are seeking more on this special treatment, mas lawa naging special. Mas lalim mong ini-exclude yung sarili mo, 'di ba? And yan yung like kong sinasabi sa mga kapatid natin na wag natin masyadong ipaglaban yung mga LGBT rights. Kasi if you want to be treated, 'di ba, as normal, we act normal and they will treat us normal. Minsan marami akong nakakadebate na mga kapatid natin sa LGBT sector because ito yung mga hindi nila medyo naiintindihan. Na hindi, ito dapat dito tayo, kailangan may sarili tayong ganito. Pero, 'di ba? So ini-exclude mo na yung sarili mo. Nawawala na yung ini-aim mong inclusivity na tinatawag, 'di ba? 'Di ba? So we are aiming for inclusivity community pero ikaw naman ini-exclude mo because of the bills or because of the rights na gusto mong mapasa, 'di ba? So ayan, siguro kaya love ako ng mga straight friends ko kasi hindi ako nakipagdebate sa kanila pagdating sa mga LGBT rights kasi nga what for? 'Di ba? Kasi we are all the same, we are all equal. So ano pang kailangan niyo pag-usapan? Diba? Kamusta bang status of acceptance ng Cordillera sa LGBTQ? We are a very conservative we are still in a very conservative tradition dito sa Baguio. Pero unti-unti naman ay nagiging
open na, 'di ba, yung pagtanggap sa ating mga LGBT at matagal na 'yan, matagal nang open. Oo, masyado lang nagkakaroon ng issue dahil sa mga pinaglalaban. Pero matagal na. Kasi alam mo, ang acceptance should start at home, 'di ba? Kasi ito for me, if your family accepts you already being part of this community, wala ka na pakialam kung ano bang ibig sabihin ng tao. Mahalaga lang yung inuuwian mong bahay ay tanggap ka. 'Di ba? At wala ka nang pakialam kung ano pang sasabihin ng ibang tao sa labas. Yun lang naman yung ika-campaign natin 'di ba? Na yung acceptance should start at home. Tsaka parang hindi naman siya gano'n na issue dito dahil kunyari yung mga high position jobs, hindi, wala naman tayong, dapat ganito ka, dapat ganito ka. Wala. I mean, act normal. That's all. And we are all normal in the first place. How important how important yung participation ng youth, yung young adults sa government? Alam mo, kaya ang sinabi ko kanina na we should have a representative on the higher positions, especially in the city council. Kasi yung mga collaboration na gagawin natin is for the youth. Di ba? Mas magpo-focus tayo sa youth development, youth welfare. Di ba? Kasi ngayon, we focus more on scholars. We focus more on sports. We focus so much on youth development, pero ang napag-iiwanan is yung mga out-of-school youth. Kaya nakikita lang natin sila dyan pakalat-kalat na matambay kung saan-saan. And we should focus to everyone. We should focus in general na huwag ka mag-focus lang sa mga nandoon na. 'Di ba? We should go out of the box, 'di ba? And deal with these children, dito mga kabataan na nasa kalsada, yung mga ayaw mag-aral. Kung ayaw mag-aral, then let's create a facility for them. 'Di ba? An arts facility, 'di ba? Or isang malaking facility na mayroong library, may music, 'di ba? May dance. Kasi minsan talaga, 'di ba? Sabi nga nila, hindi naman kailangan academically excellent ka. Minsan kailangan talented ka rin. 'Di ba? Oo, 'di ba? Para madiskarte, 'di ba? Kaya part also of our advocacy is the arts and entertainment. Yeah, here in Baguio City. Para magkaroon naman ng para mas malawak pa yung coverage na makuha na benefits ng ating mga artists sa Baguio, 'di ba? Para magkaroon tayo ng mas maraming programa. Ang galing ng mga ginagawa ngayon. Hindi ko alam kung government pa nagpagawa. Alam mo yung mga sa wall, yung mga paintings. Mga mural. Mga yan, di ba? Mga taga-Baguio. Taga Baguio yan. And since ang Baguio naman is a creative city na tinatawag, di ba? So, dapat lang talaga na i-showcase natin yung mga talented painters natin. Kasi naalala ko yan, sir, dati. Parang nag-start pa lang yung mga, di ba, nauso yung mga vandalism dati. Tapos ang nagagawa nila, pag nahuhuli nila, pinapa-repaint nila. Ang alam ko doon nag-start yun eh. Tapos kasi yung sa may GSIS yata yun, merong isang wall doon na nag-start lang ng vandalism. Nagsumunod, nahuli yung nag-vandal, pina-repaint lang. Nagkaroon ulit ng vandalism. The next na nakita ko dun sa wall na yun, naging art na siya. So instead of parang nire-repaint lang nila, parang gamitin nga natin ito, magaling mag-drawing to. Oo, di ba? Na-discover pa siya. Oo, showcasing, di ba? Yung mga hidden talents, di ba? So, Tama. at saka, ang maganda rin ngayon, mas nakikilala na yung creative side ng Baguio. So, marami na rin yung mga organizations, especially sa music. Di ba? Meron din tayo sa yung mga fashion designer, di ba? Na nasa-showcase na sila international. So, I think ang kailangan lang natin gawin ay mas palawakin pa yung mga programa, 'di ba, para sa kanila, para mas makilala at hindi lang sila dito sa Baguio makilala, 'di ba? Mismo. Kasi at the end of the day, yun pa rin naman talaga eh. Kumbaga, Ano ba talent mo? ako sir, singer, dancer. Hindi, joke. Hindi, ako kasi sa sport ako sir, sport. Sports. Kaya importante talaga yung mabigyan ng opportunity yung mga youth na to showcase their skills. Oo, kung ano may skills nila, doon tayo mag-focus, 'di ba? Kung hindi nila skills ang academic, 'di ba? Bigyan na natin sila ng facility for music, 'di ba? Baka doon sila mag-excel, 'di ba? Kasi parang yung podcast namin ng last, we were talking about the role of government in terms of sports naman. Yun yung isang yung pagdating sa basketball specifically. Di ba, may marami tayong talent dito sa Baguio, pero wala pa dun yung focus ng government. Parang gano'n. So, ang laki talagang part ng government. Hindi, for you, as a basketball player, 'di ba? Ano ba yung nararamdaman mo na tulong from the government? Ngayon kasi sir, wala na akong masyadong dyan eh.
Wala na ako masyadong focus pagdating sa mga tulong ng government. Pero before, nung time ko, Meron ba? nagkaroon kasi ng Baguio Victory nung na team. Kumbaga, ni-sponsoran ng ni-sponsoran ng government. Pero siguro mga 1 year lang nawala niya. So akala ko nung time na yun, yung Baguio Victory, ito na yung start natin para Oo. kilala ang Baguio, mga lokal ng Baguio to compete on a higher level. Mm. Na Baguio ang dala mo. So pero after a year, wala nangyari. Wala na. Sayang. 1 season lang. Hindi siya na-sustain. Hindi na sustain. Baka di kayo set ng officers. Ngayon ang di ko na. Kasi player pa lang ako nung sir. Kailangan kasi bumuo ka ng parang organisasyon, 'di ba? Para magpapatuloy yung mga programa na meron ng isang circle, ng isang organization. So siguro yun yung kulang, 'di ba? Yung mga organization building. Ayan, so I think Baka yun yung nung- mga kailangan natin gawin. Yes, sir. Baka nung time nga na yun, siguro yun yung mga kulang. Anyway, sir. Final question. Bakit si Ryan Javier? Bakit? Ang pagiging konsehal ay hindi lang sa paggawa ng batas. Hindi lang yan sa pagiging abogado, 'di ba? Ang pagiging public service ay dapat marunong ding makinig. Mata na nakakita ng totoong nangyayari, kamay na handang umalalay, 'di ba, sa mga nangangailangan. At I think yan yung kailangan ng Baguio ngayon. We focus so much on infrastructure. We focus so much on the beautification of Baguio City. Pero ang napag-iiwanan ay ang mga totoong taga Baguio, ang mga residente. And that's what we want to focus now. I want to localize all the programs na natutunan ko, international and national NGOs. I want to localize this para lahat naman ng social service in terms of health, education, PWD, senior, ay matanggap ng mga taga Baguio. Kasi yan yung kulang actually dati ngayon. 'Di ba? Parang asan na yung mga residente in these programs? 'Di ba? Masyado tayong nakafocus sa beautification, ang ganda ng Baguio. Maganda ba ang buhay ng mga taga Baguio? Dapat yun yung tanong natin. And that's the reason why I'm running, 'di ba? I want this campaign, 'di ba, na mapatupad, and mapapatupad lang natin 'to hindi dahil gusto natin ng position, pero mas magagawa natin 'to pag nasa position tayo. Dahil ilalagay natin ang pondo ng bayan sa totoong nangangailangan. Yun lang naman eh. Easy. Galing. So yung sinabi ni Sir, gusto ko yun. it's more about before building an infrastructure, let's start building life first. Tama, totoo yan. Oo, kasi sabi nga nila, a city won't be progressive if the resident is not progressive. Di ba? Oo, Baguio is the richest city outside Metro Manila. Mayaman ba tayo? Hindi. Mayaman ba? Actually, ang dami nating indigent, di ba? I mean, yun. So, parang itong campaign na ito ay parang hindi totoo. Di ba? Kasi ang totoo niyan, mayaman tayo in terms of tourism. Mayaman tayo in terms of development. Pero hindi mayaman ang buhay ng mga taga Baguio. Alam mo, ito yung isang realization ko na ang mga Pilipino, di ba, ikaw, tayo, ang saya natin kahit sa simpleng bagay. Totoo yan. Alam niyo kung bakit ang saya-saya ng mga Pilipino sa simpleng bagay? Kasi itong mga simpleng bagay na ito, napakasimple na nga, hindi pa kayang ibigay ng gobyerno. Kaya ang saya-saya natin kung may mga simple na nangyayari sa atin. So, dapat wag tayong mag-settle sa simple lang. We should aim for more. We should aim for a better welfare of the Baguio people. Wag tayong maging masaya sa simple. Di ba? Totoo yan. Tama. Wag tayong maging pakampante. Wag tayong, tawag doon? Basta ganun. Wag tayong maging simple. Di ba? Yun nga, maganda yung leaders natin, mga visionaries. Di ba yung na-vision nila, ano yung pwedeng gawin, ano yung gawin. Like for example, yung congestion fee. Meron, di ba may vision ka na, what if ganito na lang gawin natin? Kasi kung mag-settle nga lang tayo sa list, di ba? The people of Baguio will receive list. Yun lang din. Ganun lang din. Totoo yan. We should be visionary. Alam mo, we should be ambitious. Di ba? Kasi malaki, mayaman ang Pilipinas. It's just the matter of how we use the fund for the right project. Totoo yan, di ba? So, kailangan maging ambisyoso tayo, yung mga vision natin. Matutupad yan. Kung kaya ng ibang bansa, kayang-kaya natin yan. Di ba? Kung nakita lang natin noon, Philippines is the strongest country in Asia.
'di ba? In this ASEAN, sa mga ASEAN. Kaya nating ibalik 'yan. Kaya nating gawin ulit 'yan. Iboto lang natin ng tama at huwag tayong bumoto ng corrupt. Yan. Diba? Mismo. Kumbaga parang gasgas na yung vote wisely, pero it's a very powerful statement. Yeah. Oo, very powerful yan, yung wisely na yan. Kasi minsan yung ginagamit nila yung word na wisely sa politics, sa maraming nagawa, maraming pangako, 'di ba? Pero wala namang na-implement, 'di ba? Wala namang programs, 'di ba? So, doon tayo sa kahit dahan-dahan yung progress, mang mahalaga may nangyayari kaysa sa puro pangako lang, 'di ba? Kaysa sa puro plano, 'di ba? Or kaysa naman sa puro pangsariling intention lang, pangsariling interest lang yung nangyayari, 'di ba? So makikita naman natin, yan nararamdaman naman natin, yan hindi naman tayo bulag, hindi naman bingi, hindi naman bulag ang mga taga Baguio, 'di ba? Para hindi iboto kung sino talaga yung karapat-dapat sa mga pwesto para sa Baguio City, 'di ba? Tayo nagreklamo, 'di ba? Na sige ito na naman, wala na namang mangyayari. Bumoto po tayo ng tama, bumoto tayo ng bago kung gusto natin ng pagbabago. Mismo. 'Di ba? Yung iba pang nagrereklamo, hindi naman bumuboto. Lahat tayo may say, this is our home, 'di ba? Tama. The reason also why people don't want to vote is because they are not seeing changes. They're not seeing progress, 'di ba? Yun naman yun eh. So nakakawalang gana talaga actually, 'di ba, na maging botante kung paulit-ulit lang din naman yung mga nangyayari. Kung paulit-ulit din lang naman na sila pero wala namang programa, 'di ba? Tama. That's the reason. Ito, final note lang, kasi nakita ko yung credentials ni Sir Ryan when it comes to yung trabaho niya before. Kasi puro kabataan eh. Kasi tingin ko yung talagang isang pinaka-focus natin kabataan. Kasi itong mga kabataan na to, ito yung magiging leader in the future. Yes, Diba? Magiging, di mo alam, maging presidente, maging konsihal, maging government. If we will not focus on the youth, pagsasamtabi lang natin sila. Paglaki niyan, anong klaseng values meron? Hindi anong klaseng values, anong klaseng leader ang susunod. Anong klaseng leader? 'Di ba? Kung hindi natin tututukan yung mga kabataan. So this youth development is very important talaga, especially sa syudad ng Baguio, 'di ba? Para hindi lang yung progress mapunta sa mga negosyante, mapunta rin sa mga tao mismo, 'di ba? Ayan, yun lang. Narinig na natin yung mga kailangan natin marinig, yung mga gusto natin marinig, nakilala natin si Sir Ryan Javier. Yun naman na importante. That's the purpose of the episode today. Which I think it's very, very, hindi naman siya condensed actually. It's very lengthy. At least nalaman nyo kung ano kung sino siya, kung bakit Baguio, kung bakit siya. Yun, lahat ng yan, mga importanteng bagay. So, thank you everyone for watching this episode today. Again, Sir Ryan Salamat Javier. Bag nga aldaw kada tayo amin eh. Agkikita tayo to manen, 'di ba? Everywhere, 'di ba? Anything to plug, sir? May mga gusto ka bang i-plug? Mga social media mo? Follow, subscribe, ganun. Yes, Wala naman, just magkita-kita lang tayo sa kampanya. Parang gano'n. Alam nyo, kailangan ang leader nakikita. Kailangan yung ibaboto natin, makikita natin. And that's one of our campaign. Iikot talaga tayo sa buong Baguio para makita nila kung sino yung mga ibaboto nila. At hindi lang yung mga pangalan ang binoboto. Diba? Kailangan we present ourselves fully to our voters. Diba? Kailangan maintindihan nila kung ano yung mga plataforma na gusto nating gawin. Kailangan maintindihan nila kung bakit tayo tumatakbo, 'di ba? Kasi sila rin makikinabang in the future. Parang sila yung magiging beneficiary natin, kumbaga, sa ating mga programa. Visuals so talaga. we should present ourselves to our voters, 'di ba? Hindi po pangalan ang i-present namin. Programa po ang i-present namin para sa Baguio City. 'Yun lamang po. Alright. Thank you so much everyone for joining us today. Magandang episode natin. At marami pa tayong ilalabas na mas magaganda pa syempre. Pero maganda to. Panoorin nyo. Ha? Oo. Thank you so much viewers. Thank you so much followers. Thanks, guys. Bye-bye. Oh, 'di ba? Thank you so much, sir. Thank you for watching. Please follow us on Instagram and Facebook and subscribe to our YouTube channel. And see you on the next episode.